Hi guys, welcome to my YouTube channel, and in today's crochet tutorial series, I'm going to make a hat. I will crochet a hat, and we need these materials. We need this milk yarn, any color. Available to sa online shop. Any brand, basta milk yarn. We also need this. We also need 4.5 mm hook. Or it depends on your Depende sa kapal ng It depends on the thickness of the yarn. Or size of the yarn. Yung size ng inyong hook. And we also need this cutter. Sewing cutter. I don't know the term. Bahala na kayo. Okay, so let's start. Sabayan nyo akong gumawa ng crochet hat. Okay guys, so meron akong pattern. I will follow this pattern. And I forgot that we need also needles, crochet needles, and also this. We also need measuring tape, and also this crochet clip. We need this. And we also need this measuring tape. I have also needle. Okay. Okay. So make sure that you first measure the size of your hat. Okay, make sure na sinukatan niyo yung ulo niyo para malaman niyo na kakasya yung i-crochet niyo. So ngayon, you need to make sure that the length measures 46 mm. Okay? 46 mm. And the width is 32 mm. 32 centimeter. 32 centimeter, sorry. 32 centimeter is the width of your project. And the length of your project is 46 centimeter. 46 centimeter. Ganun siya kahaba. Because we will fold it. We will connect both ends later. And, ayan. Make sure na mahaba. Okay, so, we will follow this pattern. Meron tayong pattern dito. Okay? May pattern tayo. Ayan. 51 chain stitch dito. 51 chain stitch. Ito. 51 chain stitch. Okay. Let's make a 51 chain stitch. So I will be using this. Sana magkasya. I expect na magkasya tong yarn na to. So, we will make a knot first. First, we will make a knot like this. Yan, roll nyo lang dito sa pinky finger and pointing finger. Then, hold the end of the yarn using your middle finger and your thumb
finger. And then roll the yarn over, then roll, then hold the yarn, then grab a loop or yarn over, then adjust the size of the size of the chain. Okay, we will chain 51. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Okay, we have 50 chain stitch. Then we will measure this chain stitch na to. Kung kasya ba siya. Kung 46 siya. Okay, hindi. Masyadong maliit. Make it 32 cm na lang. So, make sure na nakadepende naman sa inyo yung length ng inyong hat. Isukat nyo lang sa ulo nyo kung ano yung gusto nyong haba. Okay? So, I will make it 32 cm. Siguro, I will add to 10 more chain stitch. So, yan. Dinagdagan ko ng 10 chain stitch. 10 chain. So, bale, I have 61 chain stitches. So, I measure it 32 centimeter. Okay? 32 centimeter. Yung length ng aking hat. Crochet hat. Okay. Next is we will chain 1. Okay, we will chain 1. So make sure you will use the front loop. Hindi, back pala, back loop. Ito yung front, ito yung back. Basta yung pinakataas ang gagamitin nyo. Okay. So we will make 50 single crochet across the row. Then magtitira tayo ng up 61 no. So 51 single crochet ang gagawin natin. Since nag-add tayo ng 10 chain stitch. So we will make a 51 single crochet.
So let's chain 1 and then insert your hook into the chain, then yarn over, then you have 2 loops, yarn over, then you have single crochet. So you will do the same step across the row, 51 single crochet. Okay, so let's do it. Let's do it. $51 single crochet. 3, I have 3, 4, 5, 6, 7, then dire-diretso nyo lang hanggang maging 51. Okay, so I made 51 single crochet. So sa dulo, you just count 10 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Basta 10 yan. Okay, 10 na natitirang chain stitch. Then we will make 5 slip stitch. So pwede kayong maglagay dito ng ng ganito, ng clip, para malaman nyo na yun na yung ito yung 10, pang 10 na chain. Ayan, may palatandaan tayo. Okay, para hindi mag-iba-iba yung length ng para matansya natin. Okay, to make sure that yung single crochet natin ay hindi sosobra. Okay, so we will make slip stitch. Kung nanood kayo ng tutorial, insert nyo lang yung hook, insert a hook, then yarn over, pull through, then pull through. So make sure na hindi masyadong masikip or tight yung pagkaka-crochet nyo. Just let us do the same steps. Okay, yan. So mag tayo ng 5. Nakatatlo na tayo, no? 1, 2, 3, 4, 5. Huwag naman sobrang tight kasi mahirapan na kayo nyo mag-crochet. Yung sakto lang. Kaya nyo pang ipasok yung yung ating hook. Then may matitirang 5. 1, count lang kayo ng 1, 2, 3, 4, 5. So binatirang 5. Then chain 1. Then i-flip nyo lang. And then we will make another 5 slip stitch. Okay? We will make another 5 slip stitch. Okay. Ayan. Okay. Isa. Make sure na naisusuot nyo pa yung ipapasok nyo pa yung hook. Kasi pag hindi nyo maipasok yung hook, ibig sabihin masikip yung pagkakagawa nyo ng slip stitch. Huwag naman sobrang maluwang. Yan. Okay. Yan. Medyo lang. Carry bells. And then 51
single crochet. Ulit tayo ng 51 single crochet. Medyo mahirap to. Yan. Ay, sorry. 51 single crochet. So, mag-crochet na lang ulit tayo ng 51 na single crochet. Make sure dito sa likod, yung back loop ang inyong susuotan ng hook. Ayan. Ayan. So, ito yung magiging itsura niya. So, gawin lang natin to hanggang dito sa dulo. Okay? Kaya, gawa tayo ng single crochet dito, across the row, hanggang dito sa dulo. Guys, hanggang dulo na nakagawa na ako ng 51 single crochet. Di ba dito tayo kanina, bumalik tayo. Gumawa tayo, we make 5, we chain 1, we made 5 slip stitch and 51 single crochet across the row. So nandito na tayo sa end. We will chain 1. We will chain 1. We will chain 1, then flip. Then we will do another, or make another 51 single crochet hanggang dito. Kasi dito sa dulo ay gagawa na tayo ng 10 slip stitch. Nakagawa na kasi tayo ng limang slip stitch. So, gagawa tayo ng 51 single crochet and 10 slip stitch. Then, babalik ulit tayo dyan. Bali, limang slip stitch, dalawang 10 slip stitch. So, ngayon, 10 slip stitch nung gagawin natin. So, unang 10 slip stitch. So, mag-single crochet ulit tayo dito. Insert a hook at the back of the loop. Back loop, yung ano natin. Ito, yan, sa yung likod. Okay, likod ng loop. Wait lang, sorry. Likod ng loop. Mag-single crochet tayo. 51 single crochet po. Okay. 51 single crochet. Okay. So, magawa lang tayo dito ng 51 single crochet ulit dito. Hanggang dito lang. Pero tayong marker dito. Hanggang dito lang yung single crochet. Okay. I made 51 single crochet. So, dito na tayo. See this? We have two slip stitch. We will make 10 slip stitch. Okay. Make sure you will insert a hook at the back of the chain and loop. Okay. Then slip stitch. Insert a hook at the back of the chain or loop. Make a slip stitch. Insert, grab a loop. Okay. Pull through. Insert, yarn over, pull through. Insert, yarn over, pull through. And then, dito na tayo sa second. Sa pang-anim. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Dito tayo sa pang-anim. Okay? Insert, yarn over, pull through. Insert, yarn over, pull through. 7,
8, 9, 10. So, we have 10 slip stitch. Kita nyo yung itsura niya. Yan po yung magiging itsura niya. And then, we will chain 1 because we will make 2 sets kasi yan. 2 10 slip stitch. So, chain 1 tayo. Insert the hook doon sa back loop. Okay, make a slip stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry. Pangit yung pagkakaan. Ayan, 9 and 10. Ito na yung tsura niya. So, gagawin lang natin yung steps na to. Laging 2 to 5 slip stitch, 5 slip stitch and 51 single crochet. 2 times yan, twice natin gagawin. And then 10 slip stitch and 51 single crochet. Twice natin gagawin. Parang paulit-ulit lang yan. Dalawang row ng 5 slip stitch, dalawang row ng 10 slip stitch. So, mamaya, gawin nyo lang yan ng paulit-ulit hanggang sa once you reach the desired width of your hat, crochet hat. Okay, mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kahaba na yung nagawa ko. So, gawin nyo lang ito. Itong unang ito. Ito yung una. Okay, unang pattern. Then, uulit-ulitin nyo lang siya. So, gagawa ako dito ng 51 chain stitch. Kasi tatapusin ko to. Itong unang, na to? Unang, itong una na to. Unang set ng, ng ating project. Uulitin lang natin yan dito. Hanggang sa humaba. Okay. Natapos ko na guys yung isang set ng ating crochet. So, bali 4 na rows ang meron dito. 1, 2, 3, 4. So, sa isang set, may 4 tayong rows. So, makikita nyo yung itsura nito kapag maraming set na yung ginawa nyo. Okay? Laging tatandaan, ito yung base line natin. We have 61 or it depends on the on the length. Basta ang same pa rin dyan is ito. 5 slip stitch, 2 5 at 2 10 slip stitch. Dito sa single crochet, nakadepende yan sa length ng inyong hat. Kung gaano kahaba ang gusto nyo. Okay? Ano yung desired length nyo. Okay? Ito, fix na to. Fix na itong dito. 2 5 slip stitch, 2 10 slip stitch. Uulit-ulitin lang natin yan hanggang humaba na itong ating crochet project. Then, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya, anong itsura niya kapag marami na. And then, laging back loop lagi ha. Laging back loop ang susuotan nyo
always insert the hook at the back of the chain o yung tinatawag nating back loop. Okay. Kayang-kaya yan. Kaya nyo gumawa ng sarili nyo hat. Ako, first time ko lang din gumawa nito. So, makikita natin mamaya kung maayos ba yung gawa ko o hindi. So, para sa yung first timer dito na gumawa ng hat. Kasi ang ginagawa ko lang kasi mga water bottle lang ang ginagawa ko eh. Yes, water bottle cover. So, ngayon, naisipan ko lang gumawa ng iba. Yung unisex crochet hat for adults, men and women. Okay. Okay, so ito. Medyo matagal-tagal tong gagawin na to. So, sa paggawa ng beanie, so ulitin lang natin yung mga steps na nabanggit ko nung una sa video tutorial. So, yan. Medyo matagal nga lang siya. So, ang gamit natin dyan ay single crochet at slip stitch. So, ulit-ulitin nyo lang yung step hanggang ma-reach nyo yung desired length saka yung circumference o diameter nung beanie. Okay, so ito na ang aking nagawa. So, kinulang ako dyan ng yarn, kaya gumamit ako ng light gray, mga natirang light gray ko, tsaka black. So, wala na akong time para bumili ng same color ng yarn. So, siguro, try natin kung bagay tingnan. Sana lang. Kasi magkaiba ng ng kapal ng yarn yung ginamit ko. Sana maayos siyang tingnan. Saka nahirapan ako magduktong kasi nga magkaiba ang kulay ng yarn. Yan lang. Okay guys, we're going to connect or attach the both ends or edges nito. We need to connect these two sides using slip stitch. So I'm gonna teach you how to connect. Okay. So we will use slip stitch. We will connect the back loop. We will use the back loop. Connect the back loop and the first row of first row, the base. We will connect it both back loop. Okay, like this. Insert, and then we will use slip stitch. Sorry. Okay. I will use the back loop, insert the hook in the back loop, and then ito. And then we will grab a yarn over, then pull through both. Sorry. So hard to connect it. Then next, we'll use slip stitch. Next, the back loop, and this. Sorry. Until you finish. Until you reach the top. Stop. Pagdudugtongin natin yan.
Okay. Okay, I'm connecting the both ends of my beanie using slip stitch. So, tsaga-tsagain nyo lang yan mag-connect. So, lesson dito, dapat yung both ends ay magkaparehas ng kulay. So, dito kasi black and dark gray. Dahil nga naubusan ako ng yarn, mahirap siyang itago. So, advice, gamit na lang kayo ng isang kulay. Kung first time nyo palang gumawa. Ako first time ko lang gumawa niyan. So, naubusan lang talaga ako ng kulay. Hindi ko naman na-expect na kukulangin ako ng yarn. So, yun lang. Mahirap siyang itago kapag magkaiba ng kulay. Maganda kasi pag both ends ay pares yung kulay ng yarn. So, yan. Hanggang dulo. Connect nyo ng gamit ng slip stitch. Okay, yan. Duktong ko na siya. Na-connect ko na. Siyempre, yung pinakataas ay ating tatahiin. Yung pinakataas na yan. So, kaya kapag magduduktong kayo, dapat may extra na yarn. So, ilalak ko lang. And then, puputulin na natin yan. So, mag-iiwan lang tayo ng mahabang yarn. Kasi yun yung pinakalas na step. Ating isasara na yung pinakataas. Yung iba nga nilalagyan pa ng parang bilog na parang na-design. Pero sa atin plain lang. Ilalak lang natin yung pinakataas. Ayan. So, itim yung ginamit ko. Sana hindi makita. Ayan, kinakabahan nga ako kasi nga tricolor yung ginamit ko. Hindi pa ako sanay maggamit ng iba-ibang kulay. Parang lang ako, yung isang kulay lang, ganyan. Pero sana maganda yung pakalabasan. So, may konting flaws lang yung aking beanie. Mapapansin nyo. Kasi nga tricolor, hirap niyang itago. Ayan. So, gagamit tayo ng needle. Crochet needle. Para tahiin yung pinakataas ng ating beanie. Ayun lang. So, medyo gabi ko na to ginawa eh. Naantok na rin ako noong time na yun. Hindi ko rin makita masyado kasi kulay itim. Yung pinakadulo, yan. Para ka nagtatahi. Okay, para ka lang nagtatahi ng damit. Yung running stitch, alam niyo yun. Ganun lang. Yung may mga butas dyan, tahiin nyo lang. Parang running stitch lang. Ang style ng pagtatahi nyo dyan. Yan. So, lahat ng may mga butas dyan, tahiin natin. Running stitch yung gamit ko. Then, dapat lahat ay matahin nyo. Kasi mamaya, hihilahin natin yan. Hilahin natin yung yarn. Once na lahat ay nalagyan na natin, natahin na natin gamit ang running stitch. Okay, malapit na. Malapit na nating matahi lahat. Okay, yan. Yung tsaga-tsaga lang kasi lalo na kung malabo mata mo. Tapos lalo na kung black yung ginamit mong yarn. Mahirapan ka magtahi. Ayan, so lalagyan ko na lahat ng butas doon sa aking beanie. So, hihilahin ko po yan. Okay. Hihilahin natin ng mahigpit.
Dapat walang butas na maiwan. Yung space sa taas, sa gitna. Dapat walang space yan. Yan. And then, tatahiin pa natin yan. Ilalak natin ng maayos. Ito yung pinakalikod ng ating ating beanie. So, meron pa naman ako extrang yarn dyan. Itatali ko na lang para hindi ako mahirapan. Ayan. So, yan. Tinali ko na lang. So, kailangan mahigpit ang pagkakatali ng inyong yarn. Katulad niyan sa video. Ayan. So, tatahiin pa natin yan kasi baka matanggal eh. Para mas strengthen lang yung pagkakalak noong sa taas. So, ulitan natin yan. So, yan. Dahil block nga ginamit ko, nagawa ko parang paano ko siya i-hide. So, this is for personal use naman eh. Pag, siguro kung magbebenta kayo ng ganito, yun lang, medyo ingat-ingat lang kayo dun sa mga duktong kasi nga magkaiba yung kulay. Pero, tawag dito, advice ko lang is, gamit na lang muna kayo ng isang kulay. Pag sanay na kayo, gumamit ng iba't ibang kulay, yan. Maganda na siyang tingnan. So, yan, first time ko lang din na-try na maggamit ng 3 kulay. So, yun nga, yun yung problem ko dito sa paggawa ng beanie. Kasi tricolor yung ginamit ko. Yun lang. So, yan, hiligpitan ko pa. Yung pag-lock dyan, dapat ba higpit para hindi ka na hindi na masayang. Kasi kung isang lang, ikot lang yun at hindi mo dinoblihan, naku, mamumblema ka pa. So, isahang gawa na lang. So, nilak ko pa. Di pa ako satisfied dun sa pagkakatali niya. Kaya aking nilak ulit. Okay, yan na. Natapos na tayo. Pasensya na kayo, medyo mahaba yung video ko. I-fast forward nyo na lang kung medyo naiinip kayo dun sa mga video na medyo mahaba kasi ito. Pero kung gusto nyo talaga nakita yung paano ko siya ginawa, panoorin nyo na lang ng buo. Ayan, binaliktad ko na. Ayun. Then, not good, not bad naman. Doon lang sa itim at saka sa gray. Yung pagduktong nga lang, doon ako medyo nagkaroon ng palpak. Pero,
Di na siguro yung mapapansin. Ayan na. So, mahaba siya. So, hinabaan ko talaga yan. Kasi ifo-fold natin yung pinakadulo. Ayan, ifo-fold natin siya. Ayan na. Meron na tayong beanie. And tricolor na. So, may konting flaws. Okay, siyempre unang gawa natin yan. Kaya hindi ganun ka-perfect. Ayan, ganda niya. Pwedeng gray lang. So, pwedeng yung black and light gray yung nasa pinakaunahan. Ayan, di ba? Ganda. So, itatry ko na. Yan, itatry natin kung bagay ba sa akin. Parang hindi kasi ako nagsusuot ng ganito, ng beanie, kasi alam ko hindi bagay sa akin. Ayan. Okay naman. Kasi yung size ng head ko yung ginamit dito. Maganda kasi pag medyo maluwang hindi masikip yung beanie natin. Ayan. Mukha akong mangingista dyan. Joke lang. Ayan. So, yan. Pwede natin i-partner yan sa ating hoodie na kulay gray, light gray, black. Mahilig magsuot ng mga plain colors. Ayan. Pwede nyo i-partner sa inyong hoodie na gray, black, and light gray. O kaya puti na t-shirt, plain white t-shirt, or gray or black. Yan lang po. Thank you sa panonood. And manood ulit kayo ng susunod na tutorial.